Magandang araw, ako nga pala si Francis at ngayon aking ibabahagi ang mga mahahalagang konsepto na aking natutunan mula sa Indao sa pangatlong serye na pinamagatang Pangangalaga ng Kalikasan, mga usapin sa preserbasyon ng Lake Lanao ni Dr. Annie Rose Ladilinya. So, ani sa kanyang diskusyon, ah, pina pinakita niya kung ano yung environmental protection, ano yung mga issues, impact, and mga preservation efforts in Lake Lanao. So, ano nga ba yung environmental protection? So, base sa aking pagkakaalam sa discussion, ang environmental protection, gaya ng pangalan niya, ay pangangalaga sa kalikasan mismo. For short, paano mapreserba yung kalikasan. So, in this case, yung kalikasan na tinutukoy na binibigyan ng halaga is yung Lake Lanao. Although parte lang siya ng kalikasan, but siya yung main point, siya yung bida dito. So, pinakilala niya yung mga issues, impact, at mga preservation sa Lake Lanao. So, sa issues, bago nga pala, binigyan niya ng background or significance yung Lake Lanao bago pa siya pumasok dito, which is I greatly appreciate. For example, ano yung significance ng Lake Lanao sa identity ng mga Maranaos, yung sa cultural na mga aspekto nito, sa religious na mga aspekto, pati sa livelihood. So, sa issue sa Lake Lanao, yung state ng Lake Lanao ngayon is divide niya sa tatlo: environmental, socio-economic, and political and governance. So, sa environmental, pinakilala niya yung water quality and pollution, which means na sinabi niya na yung tubig dati sa Lake Lanao is potable siya, meaning naiinom. But ngayon, ani pa nga ni Sir Al, na hindi na talaga siya. Need mo na bumili ng tubig. Kasi na masyado na siyang polluted at saka dahil sa madumi na siya, nagiging sanhi ng mga water diseases, water source ng mga diseases. Then, biodiversity decline, yung sinabi na yung mga native ng mga species ng mga isda or mga, hindi lang isda actually, based sa imagination ko, pati yung mga native na mga land and aquatic animals, kagaya ng mga reptiles. I think na dahan-dahan na siyang nauubos. Yung supposedly na mga native na mga isda, napapalitan na ng tilapia, mga ganun. Then, water level fluctuation, yung tubig niya na hindi na siya kagaya ng dati talaga, yung level ng tubig. From what I know na yung average ngayon is 60 meters deep. Then sa environmental challenges, marami talaga. Then moving on sa socio-economic na state ng Lake Lanao, yung livelihood and masasabi niya yung economic and livelihood dependence ng mga tao sa lake. Yung main source of income is nagmula sa pangingisda, tsaka mga aquatic na farming. But ngayon dahan-dahan nang naiiba, imbes na i-cultivate yung pangingisda, nagdi-decline na yung number ng mga isda due to yung mga illegal na fishing method, for example, na dynamite fishing, mga ganun. As a result na yung mga tao dito na nasa paligid ng Lake Lanao, instead na mag-focus sa farming ng isda, ang ginagawa nila is nagpo-focus na lang sa trade and production ng ibang mga produkto. Which is medyo bad kasi pwede naman na instead na mag-decline yung Lake Lanao, pwede naman siya na pangalagaan at may balik yung dati na state niya. Then social services and infrastructures, food security and water sources. Yun nga na
For example, sa infrastructures na nagkakaroon na ng ng hydroelectric power plants, mga gano'n, which nakaka-affect talaga sa lake. Then, sa political and governance, ani pa nga na yung number one cause talaga ng mga challenges, yung mga issues sa Lake Lanao is yung mga tao mismo na naninirahan naninirahan sa lugar. But particularly sa mga tao na nakaupo sa pwesto, kung baga sila yung may authority, may privilege na anong gawin sa resources within the lake. So, from the issues na sinabi ni Dr. Aniros, sabi niya na mayroon daw weak governance and corruption, which I'm not entirely sure, but I think it's true. Then, there's the conflict and social instability, which, yun nga, nagigira-gira, nagbaril-barilan, nag-away-away, which is nakaka-affect talaga. Then, climate change, vulnerability, and disaster risk. So, yung example niya dito is yung nakaraang bagyong Sendong ata yun, na nagdulot talaga ng malaking damages. But, from what I know, nangyayari lang ito dahil na nagkakaroon ng mga illegal logging, nagdi-decline talaga yung kalikasan, yung environment. As a result na nagkakaroon din ng mga problems or mga disasters brought by the environment. Then moving on sa impact, sabi niya dito na merong socio-economic impact, cultural impact, and environmental and social impact, which is, yun nga, sa socio-economic impact, since dahan-dahan nagkakaroon na ng maraming issues yung lake, naiiba na yung livelihood, yung relationship ng tao mismo sa lake. Instead na fishing yung livelihood dati, ngayon na napapalitan na, nagiging nagbibenta na lang ng mga damit, mga ganun. Then sa cultural impact, clear naman talaga na ako nga dito nga na anong tawag dun, since nanirahan ako dito, na parang dahan-dahan na naiiba na yung culture. Nandito lang ako ng mga 3 years na ata, 2 years. But dati basta yung changes talaga, na malaki yung changes. Then environmental and social impact. So ito, yung environment dati dito, na pagdating ko dito, na surprise ako kasi na ang lamig talaga siya, promise. Mga 3 weeks ata, 4 na weeks, hindi maka-adjust yung katawan ko. Tapos ngayon, ewan ko if nag-improve ba yung katawan ko o na-adapt na yung coldness, pero feel ko na masyadong umiinit na talaga ngayon kumpara sa dati, where in fact na ilang years lang yung lumipas. Then there's the preservation efforts in Lake Lanao. So actually, na matagal na pala nila 'tong ginagawa, nasimulan I think in 1992, yung Proclamation number 871 at saka Memorandum Order number 421 and number 242, which, if to summarize, na protection, preservation of the lake. But from what I see, hindi masyadong natutupad, which is nagkukos talaga ng decline sa state ng lake. Then, sa environmental protection, na niban nila yung illegal logging, illegal fishing, water quality and monitoring. Pero, from what I know, na since illegal logging, illegal fishing, hindi talaga siya nahuhuli. Meron pa rin yan hanggang ngayon. But, patago-tago na lang. Still, it's still damaging. Then, sa academic and scientific research, which pinag-aaralan nila yung mga biodiversity, species ng which is good naman. But, isa lang yung ko, masasabi ko na, yung identity ng mga tao mismo dito sa paligid ng Lanao, yung mga Maranao,
yung identity nila is directly related sa lake mismo. If masira yung lake, parang in a sense, nasisira na din yung identity nila. So, yung concern ko is, yung sumisira mismo sa identity nila. For example, sa akin dito, is yung mga, for example, magtapon ng basura kahit saan. Yung majority sa population dito, nakikita ko na, yun nga, from their tribe, I hope na dahan-dahan na ma-change yung kwan. Kasi, for example, nagtatapon ng basura kahit saan, nagsusunog ng basura, ganun. Which yung mga residents dito, yung majority talaga is mga taga rito lang din, yung gumagawa na ganyan. So, in short na, I appreciate the Indao kasi na through this, parang na-spread yung awareness. Hopefully, na yung mga natutunan dito is parang i-spread din ng iba sa mga kakilala nila na ganito, ganyan yung mga effect ng mga ganito. Kasi na, if nothing changes, eventually, mag-decline talaga yung state ng lake. And, yun pa nga, sabi nga ni Sir Al, na yung mga civilization dati, they rely mostly on water sources. Yung mga kabiasnan dati na nabubuo malapit sa bodies of water. So, in a sense, same pa rin din sa Lake Lanao. So, I think na much better na ano ba, gawin na lang yung pwedeng gawin. For example na mahirap kasi na need talaga ng malaking reformation if ibabalik yung state ng lake dati. But I think that's it. Good luck na lang sa lake. Sana lake maging okay ka pa ilang years from now. Thank you and that's all.